Tinanong ni Irene kung anong ginagawa niya, at bakit nagbabalat kayo siya. Samantala, laking pagtataka naman ni Brett kung bakit nandito si Irene. Dahil nahihiya siyang makita ni Irene nang nasa ganitong kalagayan, hindi siya makakapayag kaya't umisip siya ng ideya bilang palusot. Nagmaang-maangan siya, at sinabing mali si Irene ng pag-aakala sa kanya, na hindi siya ang tao na nagngangalang Brett. Ngunit nakakasigurado si Irene na tama ang kanyang hinala lalo na at narinig niya ang pangalan ni Judith kanina. Kahit anong pagmamang-maangan ang gawin ni Brett, hindi naman sila naniwala, lalong-lalo na at napakahalata daw ng kanyang pagbabalat kayo. Dagdag pa ni Ruro, kung hindi talaga siya si Brett, bakit hindi man lang siya nagulat nang makita niyang nagagawa ng isang pusa na magsalita, bago pa man siya mabisto, dali-daling tumayo si Brett at umalis. Ngunit ang kanyang pagpapanggap ay agad niyang ititigil, agad-agad siyang bumalik dahil narinig niya na mayroong ipinadalang sulat si Judith para sa kanya. Nanginginig sa sobrang tuwa si Brett nang kanyang matanggap ang sulat, samantala, laking gulat naman ni Kirill at hindi niya inaasahan na ganito ang Brett na kanilang pinag-uusapan. Nang biglang may dumating sa kanyang likuran, at tinanong si Irene kung bakit siya naparito sa kanilang teritoryo. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Lance, na labis ang tuwa at matagal-tagal na rin simula nang sila ay hindi nagkita-kita. Nang makita ni Kirill ang pagmumukha ni Lance, isang salita lamang ang pumasok sa kanyang isipan, na mukhang siya ay maaasahan, na isa sa mga tipo niya sa isang lalaki. Tutal magkalapit na rin ang dalawa, sinabi ni Irene na ang babae na nasa kanyang harapan ay walang iba kundi ang kanyang nakababatang kapatid na nagngangaang Kirill. Agad namang nagpakilala ang dalawa, sinabi nila kung ano ang kanilang mga pangalan at kung saan pamilya sila nabibilang. Laking gulat ni Irene nang makita niya si Lance dito kaya't, tinanong niya kung siya ba ay nakapagtapos ng ngunit bago pa man ito masagot ni Lance. Sumingit si Brett, at sinabing ituloy ang kanilang pag-uusap sa kanilang tinutuluyan, dahil bilang young master ng Lloyd Territory, nais niya silang i-throttle bilang napaka-importanteng mga bisita. Pinaunlakan naman nila Irene at Kirill ang kanyang pag-imbita, at sila ay nagtungo sa mansyon kung saan nananatili ang pamilyang Lloyd. Habang kumakain ng pananghalian, dito nalaman ni Irene na lumabas si Lance para sa graduation exam, paliwanag ni Lance, bago niya ito gawin, gusto niyang makita si Brett kaya't, nanatili siya sandali dito. Napansin ni Irene na sila lamang ang nasa loob ng mansyon na ito kaya't, tinanong niya si Brett kung nasaan ang kanyang mga magulang upang makapagpakilala ngunit, sinabi ni Brett na wala sila ngayon dito at mamayang gabi pa ang balik. Habang umiinom ng alak si Brett, ikinwento ni Irene ang kanyang mga napansin, lalong-lalo na tungkol sa mga nagsisiyahang mga mamamayan kaya't, sinabi niya na mukhang magaling na Lord ang ama ni Brett. Ito ang una niyang beses na makakita ng ganito karaming napakasayo na tao kaya't, kahit na hindi pa siya gaanong nakakapaglibot-libot, nasasabi na niyang maganda ang lugar na ito. Hindi naman ito itinanggi ni Brett, at sinabing ang lahat ng ito ay naging imposible lamang dahil sa respetado niyang ama na si Lord Philip Lloyd. Kahit na gaano pa man kamangha-mangha ang kanyang ama, para bang may kakaiba sa kanyang ekspresyon. Na hindi naman maiwasan ni Lance na hindi mapansin, lalong-lalo na at kilalang-kilala niya si Brett at isa siya sa kanyang mga matatalik na kaibigan. Isinantabi naman ni Brett muna ang usapang ito, narinig niya na mas lalo pang lumakas si Irene kaya't, hinamon niya ito para sa isang duel, na hindi naman inurungan ni Irene. Ngunit bago sila magkaroon ng duel, gusto namang mauna ni Lance, gusto niyang maranasan kung gaano ba kalakas ang isang swordmaster na kanyang naririnig lang. Samantala, nagpaalam naman sina Kirill na hindi sila manunood, lalong-lalo na at medyo pagod din sila sa biyahe, na agad namang pinayagan ni Brett na okay lang at maipaghahanda na sila ng kanilang pahingahan. Matapos maipaghanda sina Kirill ng kanilang tutuluyan, nagtungo naman ang tatlo kung saan nila gagawin ang kanilang duel. Hinubad ni Lance ang kanyang damit at nagpalit ng mas komportable, at ngayong handa na siya, tinanong niya si Irene kung handa na ba siya sa kanilang laban. Sa sandaling makapagbigay ng hudyat si Brett sa kanilang laban, dali-dali namang sumugod si Lance gayunpaman, alam niya na wala siyang laban kay Irene lalo na at isa na siyang ganap na swordsmaster. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay sumusuko na siya, ang kanyang layunin ay magtiis hanggat kaya niya at gumawa ng oportunidad para sa isang pag-atake na magre-resulta ng labanan. Ngunit kung sa tingin niya magiging madali lamang ito, doon siya nagkakamali, dahil habang siya ay papalapit ng papalapit kay Irene,
para bang nagmistula itong higanti ng dahil sa sobrang laki ng diferensya ng antas sa isa't isa. Labis na lamang ang kanyang gulat nang maramdaman ito, hindi niya moari kung saan nanggagaling ang hindi maipaliwanag na pressure na kanyang nararamdaman. Bago pa man niya moari kung anong nangyayari, nagawa na ni Irene na mas alag ang kanyang pag-atake na iniisip ni Lance na napaka-imposible. Ngunit masyado pang maaga para siya ay magulat dahil nag-uumpisa pa lamang ang mga pag-atake ni Irene sa kanya. At sa pagkakataong ito, binabalak ni Irene na siya naman ang maunang magsagawa ng pag-atake, na labis namang ikinatakot ni Lance lalo na dahil sa taglay na lakas ni Irene. Gayunpaman, hindi nagpatalo si Lance. Buong puwersa niyang sinalag ang pag-atakeng ito ni Irene. Ngunit nang mas alag niya ang pag-atakeng ito, hindi niya maiwasang hindi mamangha, hindi pa nilalabas ni Irene ang kanyang aura ngunit, napakabigat na ng kanyang mga pag-atake. Kaya't hindi mapigilan ni Lance na isiping nasa ibang antas na naman ng lakas si Irene kumpara sa huli nilang laban. Parehas na oras lang naman ang lumipas sa kanilang dalawang ngunit, hindi maintindihan ni Lance kung bakit ganito na lamang kalaki ang kanilang diferensya sa isa't isa. Sa mga sandaling ito, walang magawa si Lance kundi salagin ang mga pag-atake ni Irene. Masyadong malaki ang agwat nila sa isa't isa, kaya't napagtanto ni Lance na ito ay isang bagay na maaari niya lang tiisin at humanap ng opening kayat. Bago pa man magsagawa muli si Nero ng kanyang pag-atake, sinabi ni Lance na maaari na silang tumigil sa kanilang duel, na labis namang ipinagtaka ni Nero. Paliwanag ni Lance, sa tingin niya walang mangyayari kung magpapatuloy lang ang kanilang laban kaya't, ngayong maaga pa lamang, inaamin na ni Lance ang kanyang pagkatalo sa duel. Hindi naman mapigilan ni Brett na madismaya at napaka-aga matapat ng kanilang laban, gayunpaman, ito naman ay kanyang naiintindihan. Sinabi niya kay Lance na pumagilid na muna siya saglit, at hayaan niya siyang ipaghiganti siya. Hindi naman nagpaligoy-ligoy ang dalawa, dahil alam nila sa isa't isa na maaari na agad silang magsimula sa kanilang laban kahit na wala mang maghudyat na maaari na silang magsimula. Katulad ng dati, walang paring kupas ang espada ni Brett, kahit na siya ay manginginom ang kanyang mga pag-atake peren ay napakatalas at napakabilis. Ngunit nagawa naman itong mailegan ni Irene nang walang problema, winagiwi niya ang kanyang espada sa ere. At matapos makakuha ng sapat na momentum, binabalak niyang pakawalan ang pag-atakeng ito sa direksyon ni Brett. Nalabis namang niyang ikinagulat at may oras si Irene na magsagawa ng ganitong pag-atake, lalo na at ang kanilang distansya sa isa't isa ay napakaliit. Gayunpaman, hindi naman nabahala si Brett, balak niyang gamitin ang kanyang water element sa kanyang sandata at salagin ang pag-atakeng ito ni Irene. Labis na lamang ang gulat ni Irene nang kanyang makita ito. Hindi niya inaakala na ilalabas agad-agad ni Brett ang kanyang alas sa pakikipaglaban kahit na nagsisimula pa lamang silang dalawa. Ngunit nang dahil sa paggamit nito ni Brett, nagtagumpay siya sa pagsalagnag pag-atake ni Irene, kahit na sadyang mas malakas ang pag-atakeng ito. Mabuti na lang at nagtagumpay siya rito, dahil kung hindi mas mabilis pa sanang natapos ang kanilang duel kumpara sa duel ni Lance kanina. Ngunit nag-uumpisa pa lamang ang kanilang sagupaan, dahil matapos mas alag ni Brett ang pag-atakeng iyon, nagpaulan si Irene ng hindi mabilang na pag-atake. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nagawang masalag ni Brett ng walang problema, na ikinagulat naman ni Irene na makita. Ngunit masyado pang maaga para sa ating bida para siya ay magulat, dahil hindi pa dito nagtatapos ang kayang ipamalas ni Brett sa kanilang laban. Dahil habang nagsasagupaan sila ng kanilang mga espada, pakiramdam ni Irene para bang ang kanyang hinahampas ay gawa sa napakalakas na mga alon. Pansin ni Brett ang kanyang nararamdaman kaya't, kinamusta niya si Irene kung anong masasabi niya sa bagong aura technique na kanyang pinaglalaanan ng oras. Habang patuloy na nagsasagupaan ang kanilang mga espada, sinabi ni Brett na hindi lang sila ang nagpupursigi para sa pagsasanay ng espada kundi pati na rin siya. Kahit na medyo nahihirapan si Irene, hindi niya mapigil ang mapangiti at mas nagiging exciting ang kanilang laban. Nang makita ni Lance ang kanilang labanan, manghang-mangha siya kay Brett, nagagawa niyang masalag ang ilang pag-atake ni Irene na hirap siyang tiisin kanina. Alam niyang kakaiba talaga si Brett, dahil mayroon siyang talento na hinding-hindi mapapasa kamay ni Lance kahit na anong gawin niya. Sa kabilang dako, patuloy na nagtagisan ng galing ang dalawa sa paggamit ng espada. Ngunit makalipas ang ilang sandali, unti-unti nang nararamdaman ni Brett na nalalapit na ang kanyang pagkatalo,
dahil kaunti na lamang ang natitira sa kanyang aura at hindi na siya magtatagal pa. Nang makita ni Irene ang ekspresyon sa mukha ni Brett, agad niyang nakita ang oportunidad na ito upang masigurado ang kanyang pagkapanalo. Habang distracted si Brett, bigla-bigla na lamang sumugod si Irene nang hindi niya inaakala at mabilis na napaikli ang distansya sa isa't isa. Pinuntirya niya ang kamay ni Brett na may hawak ng espada, at dahil tuluyan nang naubos ang aura niya, hindi na niya ito nagawa pang salagin. Ngayong tapos na ang kanilang laban, ibinalik na muli ni Irene ang kanyang espada. Tinawag siya ni Brett na halimaw dahil para bang hindi maubos-ubos ang kanyang aura, at patuloy ang kanyang mga pag-atake nang wala man lang pahinga. Iniabot ni Irene ang kanyang kamay kay Brett, sinasabing napakagaling ng bago niyang teknik at gusto niyang itanong kung paano niya naisip iyon. Pabiro namang sumagot si Brett, hinding-hindi niya ito ibubunyag kay Irene at baka magaya na naman niya ito at mas lalo pang lumaki ang agwat nilang dalawa. Tamang-tama naman nang matapos ang kanilang laban, dahil mayroong dumating sa arena at ipinagbigay sa kanilang young master na si Brett na kinakailangan niyang sumama sa kanya. Nang marinig ni Brett na ito ay tungkol sa Lord, ang ama niyang namamahala sa kanilang teritoryo, dali-dali siyang sumunod sa lalaki at nagpaalam kina Irene na babalik din siya. Ngayong wala na si Brett sa paligid, sinabi ni Lance kay Irene na ikinagagalak niyang pumunta siya sa lugar na ito, na labis namang ipinagtaka ni Irene kung bakit. Paliwanag ni Lance, matagal-tagal na rin ang nakalipas simula nang makita niya si Brett na ngumiti, dahil nitong mga nakaraang araw, para bang mayroong bumabagabag sa kanyang isipan. Nang tanungin ni Irene kung ano ito, agad namang nagpaliwanag si Lance, sinabi niya na mukhang malaking pasan-pasan kay Brett ay pagiging isang lord. Sa pagkakataong ito, ang balakid na kanyang kailangang kaharipan ay walang kinalaman sa paggamit ng espada. Dahil ang balakid na kinakailangang kaharipan ni Brett ay walang iba kundi ang pinakamalaking harang sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Sa Gerber Kingdom matatagpuan ang Lloyd Territory, ang territory na sinasabing isa sa mga pinakamaunlad sa buong kontinente. Ang kasaganahang ito ay umusbong sa maikling panahon, at ito ay dahil sa makabagong mga reforma sa buwis at mga nababaluktot na patakarang diplomatiko na ipinatupad ng ama ni Brett, si Philip Lloyd. Dahil dito, siya ay pinuri bilang pinakadakilang lord sa kasaysayan ng Lloyd family. Si Brett Lloyd, anak ni Philip Lloyd at ang young master ng kanilang territory, ay lumaki sa iba't ibang lugar at binyantayang mabuti tulad ng Lloyd Territory na kanyang mamanahin sa hinaharap. Iyon ang rason kung bakit nakasuot siya ng Peking bigot sa restaurant, kinakailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan ng dahil sa atensyon na kanyang natatanggap mula sa mga tao. Nang makita ni Brett ang kanyang mga magulang, agad naman niya silang binati, balita ng kanyang ama, mayroon siyang mga bisita sa araw na ito. Abot tenga ang ngiti ni Brett nang kanyang marinig ito, lalo na at ang bisita na kanilang tinutukoy ay walang iba kundi ang kanyang kaibigan na ikinukwento niya sa kanila. Nang gabing iyon, matapos makapagpahinga ng mga magulang ni Brett sa kanilang paglalakbay, inanyayahan nila ang mga bisita ni Brett para sa isang hapunan, at dahil wala pa ang mga nakahain na pagkain. Kinausap naman ni Philip si Irene, at sinabi na napakaraming mga bagay ang kanilang narinig tungkol sa kanya na sinasabi ng kanilang anak. Dahil ngayon lang sila nagkakakilala, halos makikita na sa paligid kung gaano ka-awkward ang erekayat. Nakaisip si Philip ng isang bagay na makakatulong para maibsan ito. Sa isang pitik lamang ng kanyang kamay, dali-daling nagsulputan ang mga tauhan nila at naghain ng napakaraming alak, gayunpaman, hindi niya sila pinipilit na uminom at pantanggal lamang ito ng hiya. Makalipas ang 2 oras, nagsisimula na silang malasingkayat, ang kanilang pagiging mahiyain ay naibsan, pati sina Lance at Kirill ay naging malapit na rin sa isa't isa. Nang dahil sa kanilang mga ekspresyon sa mukha, naging curious si Ruru sa lasa ng alak kaya't naisipan niya din itong tikman. Agad-agad naman niya itong pinagsisihan, samantala, kinamusta naman ni Philip si Irene, kung ito ba ang una niyang beses na uminom, sumagot naman siya at sinabing hindi ngunit, ito ang una niyang beses na uminom ng ganito kadami. Dahil sa kalasinggan, nagpaalam muna siya sa kanila at binabalak niyang magpahangin ng ilang sandali upang bumaba ang alak na kanyang ininom. Matapos siyang samahan ni Philip, inanyayahan naman ni Kirill si Lance kung gusto na muna niyang maglakad-lakad kasama siya, hindi naman ito tinanggihan ni Lance at pumayag siya sa pag-alok ni Kirill. Para sa ina ni Brett, nagpaalam siya sa kanila na mauuna na siyang magpahinga ngayong gabi,
ngunit hindi naman niya nakalimutang pagsabihan si Brett na huwag masyadong magpakalasing tulad ng karamihan ng ina na nag-aalala para sa kalusugan ng kanyang anak. Ngayong nag-iisa na lang si Brett sa hapagkainan, hindi niya mapigil ang makaramdam ng lungkot. Nang bigla niyang naalala na ang sulat pala ni Judith ay nasa kanyang bulsa, kaya't gamit ang pagkakataong ito na siya ay mag-isa, dali-dali naman niya itong inilabas upang basahin. Sa loob ng sulat na iyon, isinasaad ni Judith na nahihiya siyang gawin ito dahil ito ang una niyang beses na gumawa ng sulat para sa ibang tao, kaya't pinaalala niya kay Brett na huwag siyang tatawan pag may mali man siyang nagawa. Habang binabasa ang sulat na ito, hindi mapigilan ni Brett na kiligin sa bawat salita na kanyang nababasa, dahil para bang naririnig niya ang boses ni Judith na labis na niyang namimiss. Ipinagbigay alam ni Judith kay Brett sa pamamagitan ng sulat na, ang kanyang pag-iensayo kasama ang kanyang master ay napakahirap, gayunpaman, ito naman ay napakasaya. Sa bandang dulo ng sulat ni Judith, si Brett ay napatigil ng kanyang mabasa ang katanungang kamusta na siya at kung okay lang ba siya. Napatingin siya sa kisame dahil hindi siya sigurado kung paano niya sasagutin ang katanungang ito, lalo na at hindi din siya sigurado sa kanyang nararamdaman. Sa kabilang dako, sinamahan ni Philip si Irene matapos nitong magpaalam na magpapahanggan muna siya. Habang pinagmamasdan ang kanilang nasasakupan, tinanong ni Philip kung anong masasabi ni Irene dito. Isang salita lamang ang kanyang masasabi, at iyon ay napakaganda nito. Dahil silang dalawa lang ang magkasama, naisipan ni Philip na pag-usapan ang kanyang narinig kay Brett, dahil ayon sa kanya, mayroong napakabigat na pasan-pasan si Irene para sa ikabubuti ng mundo. Hindi naman ito itinanggi ni Irene, sinabi niya na isa ito sa mga rason kung bakit nagsimula siya sa paggamit ng espada. Nang marinig ito ni Philip, siya naman ay napabilib. Kapag tinitingnan niya si Irene, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang nakababatang sarili, kung saan nagkaroon ng panahong sobrang tutok siya sa pagtupad ng kanyang pangarap, at iyon ay ang lumikha ng isang teritoryong walang pagdurusa. Kaya't hindi niya mapigil ang hindi tanungin si Irene, at baka mayroon siyang nakaligtaan ng dahil sa sobrang focus niya, labis naman ang pagtataka ni Irene nang kanyang marinig ito. Paliwanag ni Philip, pag hinahabol niya ang kanyang pangarap, makokonsumo siya ng pangarap na ito at hindi makikita ang mga bagay na nasa kanyang paligid. At kapag ito ay nangyari, makakaligtaan niya ang mga bagay-bagay na mas mahalaga pa sa kanyang pangarap. Kaya tumingin siya sa direksyon ni Irene, at tinanong kung mayroon ba siyang nakaligtaan dahil masyado siyang tutok sa kanyang pangarap. Gustuhin man niyang sagutin ang katanungang ito at sabihing wala, hindi naman niya ito magawa at para bang nawala ang kanyang boses. Nang makita ni Philip ang ekspresyon sa mukha ni Irene, at hindi niya pagsasalita, agad naman siyang humingi ng pasensya at baka masyadong mahirap sagutin ang kanyang katanungan. Binago niya na lang ito at tinanong si Irene kung nakakapagpahinga naman siya ng mabuti, wika niya, sinusubukan niya ngayong hindi magmadali. Pansin naman ni Philip na hindi nagsisinungaling si Irene kaya't, tinanong niya muli kung nakakatulog naman siya ng maayos. Napa-address siya ng kanyang marinig ito at para bang natumbok ni Philip ang kanyang problema. Hindi na hinintay ni Philip na masagot ito ni Irene, hinawakan niya siya sa balikat at sinabihan na magpahinga siya ng mabuti sa kanilang territory. Mag-relax at pag-isipan ng mabuti ang kanilang mga napag-usapan ngayong gabi, dahil nakakasigurado siya na ito ay makakatulong para sa kanya at sa pangarap niyang ninanais. Hindi naman mapigilan ni Irene na maantig sa kabaitan ng ama ni Brett, dahil para bang trinitreto na rin siyang tunay na anak. Nang gabing iyon, nakahiga na si Irene sa kanyang kama ngunit, para bang nahihirapan siyang kunin ang kanyang antok. Hindi mawala sa kanyang isipan kung bakit hindi niya magawang masagot ang katanungan ni Philip sa kanya kaya't, napaisip siya kung mayroon ba talaga siyang nakaligtaan. Tulad ng payo ni Philip, sinubukan naman ni Irene na mag-relax, tulad ng kanyang karanasan nang makuha niya ang water sword at maabandona ang mga walang saysay na obsession. Ngunit sa sandaling gawin niya ito, labis na lamang ang kanyang pagtataka at napunta na naman siya sa mystic space kung saan niya nakikita ang si Karen Winker. Nang bigla siyang napalingon at mayroon siyang narinig na ingay mula sa kanyang likuran. Labis na lamang ang kanyang gulat nang bumungad ito sa kanyang mga mata. Dahil ang pinanggalingan ng ingay na iyon ay walang iba kundi ang kanyang sarili, naabala sa pag-iensayo sa paggamit ng espada. Nang may pagkabigo na ekspresyon sa mukha, hindi naman ito tumigil at pinagpatuloy pa rin ang kanyang pag-swing ng espada. Nang bigla itong nahinto, at nagising si Irene mula sa kanyang pagkakatulog.
Napagtanto niya na isa lamang itong panaginip ngunit, nagtataka siya at bakit niya nakita ang kanyang sarili sa panaginip na iyon. Kahit natapos na siya sa mga panaginip na ito, bakit patuloy pa rin ang kanyang pag-eensayo at humantong pa ito sa panaginip? Ngunit itinanggi ni Irene na isa itong pag-eensayo dahil unang-una sa lahat hindi siya nakapokus sa pagkamit ng kanyang pangarap. Ang kaisipan na maaaring hindi niya ito makamit, at ang katotohanan na hawak-hawak niya pa rin ang mga negatibong pakiramdam na ito. Iniisip ni Irene na wala pa ring nagbago sa kanya simula nang siya ay matrap, kaya't upang hindi na maulit ang dati, naisipan niya na mukhang kinakailangan niyang bitawan ay kanyang obsession. Ngayon naiintindihan na niya kahit papaano ang sinabi ni Philip sa kanya kanina, mukhang kinakailangan niyang harapin ang mga bagay-bagay ng mabagal at hindi magmadali. Sa kabilang dako, imbes na matulog na at nakainom, bumalik naman si Brett sa kanilang training area at nagsimulang mag-ensayo kahit anong oras na ng gabi. Habang ginagawa ito, mayroon siyang ekspresyon sa mukha na hindi may pinta. Naalala niya ang kanyang nakaraan na kung saan, nang sila ni Ian ay nagsasagawa ng sparring. Siya ay natalo ng walang kalaban-laban ngunit, hindi naman niya nakalimutan na pasalamatan ang kanilang prinsipal sa mga natutunan niya sa laban na ito. Ngunit ang hindi niya alam, pansin ni Ian mismo na hindi gaanong katapat si Brett sa pagtulong na pausbungin ang kanyang kakayahan sa paggamit ng espada. Ito ay nasasabi ni Ian dahil wala pa ring pinagbago si Brett simula nang gawin niya ang aura application technique. Paliwanag niya mayroon naman siyang angking talento, at kung gugustuhin man niya, madali niya lang maaabot ang pagiging isang swordsmaster. Kaya't naisa nang malaman ni Ian, kung mayroon bang partikular na rason kung bakit itinigil ni Brett ang pag-develop ng kanyang sarili. Dahil sa pag-aalala sa kanya ni Ian, nagpakatotoo siya sa kanya, sinabi ni Brett na mayroon siyang napagtanto nang siya ay maglakbay kasama si Judith at ng iba pa niyang mga kaibigan. Na imbes na matamo ang pinakatugatog ng antas ng swordsmanship, ang pagiging magaling na lord tulad ng kanyang ama ay mas importante para sa kanya. Ngunit ang mga bagay-bagay ay hindi laging naaayon sa kagustuhan ng tao kahit na gaano pa man niya ito kagusto. Dahil sa sandaling makabalik si Brett sa kanilang territory, siya na ang naging sentro ng usapin ng mga tao. Ngunit ito ay hindi ukol sa mga magagandang bagay, dahil kahit na bumalik si Brett, hindi pa rin sila naniniwala sa kanyang kakayahan. Isang ehemplo na lamang nito ay nang may bumisita sa kanilang teritoryo, paliwanag ni Brett, kahit na wala ang kanyang ama, maaari nilang sabihin ang nais nilang sabihin ang rason kung bakit sila naparito. Ngunit imbes na sabihin ito kay Brett, tumalikod ang mga lalaki at sinabing babalik na lang sila pag nakauwi na ang kanyang ama mula sa kanyang pinuntahan. Nang dahil sa pangyayaring ito, hindi maiwasan na pag-usapan siya ng kanilang mga tauhan, dismayado sila dahil kung ang kanilang lord ang nasa kanyang katayuan, madali lamang itong naaksyonan. Bawat salita na kanilang sinasabi ay naririnig ni Brett. Gayunpaman, lahat ng ito ay kanyang pinalampas at alam niya sa kanyang sarili na mayroon din siyang pagkukulang. Sa training area, ibinuhos ni Brett ang lahat ng kanyang inis at galit. Gayunpaman, kahit na anong gawin niya, hindi pa rin maibsan ang galit sa kanyang puso at para bang napakatindi ng kapit nito. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.